Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang paksa po natin ay yung tinatawag natin responsible media practice. No? Lahat po tayo, sa ilalim po ng demokrasya, meron po tayo tinatawag na karapatan na ipahayag po natin ang ating saloobin. Freedom of expression, ika nga. And we are entitled to our own opinion. But we have to consider and be reminded of the code of ethics of responsible journalism, ika nga, no? Sa ating pagtalakay sa anumang usapin, lalo na po kung ito ay may kaugnayan sa isang politiko, ay kailangan maging balanse din po tayo, no? Hindi yung puro batikos na lang tayo, tirada na yung tirada. Madali po mag-akusa, no? Pero mind you, no, paalala lang po sa ating mga mahilig bumatikos dyan, no? Pag tayo po ay nag-akusa, no? Yung ating puna sa ating kapwa, tatlo pong bumabalik ang dalili sa atin. In other words, meron din po tayong mga tinatawag na responsibilidad na baka tayo po ang tamaan, no? Baka tayo pang higit na mayroong sala o pagkukulang. No? Sa isang FB post kamakailan ay natungahin po natin isang pagbatikos po ni ex-kapitan Maynard Buena ng Santo Cristo. With due respect, no? Alam natin na isa po ay naging chairman, naging kagawad ng Barangay Santo Cristo. Pero may karapatang buhok tayo na bumatikos at tumira ng tumira sa isang politiko. Kahit sino pa, no? No, hindi natin kinokonsidera yung tinatawag na patas na pananaw. Tayo ba ay mayroon tinatawag na sufisyenteng basihan, no? Credible ba yung ating information o resource? O baka di umano tayo, no? Panay aligasyon na walang basihan, no? We have to consider also na mayroon pong tinatawag na libel law. No, meron tayong responsibilidad na tukuyin na maigi at pag-aralan, busisiin, no, yung ating tinatawag na facts regarding that issue. Hindi yung panay-opinion na lang natin, no? Ang uiiral o yung ating sariling pananaw na kulang po tayo sa tinatawag na impeccable source of information, no? Ba yung tinatawag na balansing pananaw at pagtalima sa isang usapin. Hindi yung panay-birada na lang, no po? Kung sabihin nila sa atin na, limbawa, kay Kapitan Maynard Buena, magaling po tayong mambatikos, no? Malinaw yung dating ng ating mga batikos sa pananaw, pandiling ng ating mga mamamayan sa social media, no? Yan po, ang FB po, worldwide po yan, no? So, napakalaki po ng responsibilidad natin, no? Ating sagutin, accountability, kung tayo ay paninira na lang ginagawa natin. Kung tirahin po tayo nung panahon natin, nung kayo kapitan ng Santo Cristo, yung mga problema sa baha, no? Paano ba kayo nanungkulan, no? Kung kayo po ay maganda ang panunungkulan, epektibo yung pamamalakad, di sana hindi po kayo natalo. You know? So, ingat-ingat po tayo, no? Madali pong bumatikos, pero isipin po natin yung tinatawag repercussion. Baka naman tayo ang tamaan, no? Tayo ba ay malinis, perfecto? At walang pagkukulang nung tayo na upo bilang puno ng ating barangay, for that matter. No, ingat po tayo. Sana po ay maging Christian enough po tayo. Hindi lang puro yung ating karapatan na lang ating iniisip. We have to be mindful of our responsibility at bilang isang media practitioner. No? Balanse lang po. Patas na pananaw. Yung tinatawag na factual basis in any issue. Hindi yung puro aligasyon, puro daw, di umano. Pero tumitira ka naman. Kung kayo po ay sigurado, walang di umano yan. Walang daw. So we have to be responsible. No? Maingat po tayo. No? We have to be considerate dun sa repercussion. Ano ba yung damage na magagawa natin sa pamilya o sa taong ating tinitira. Hindi po tayo perfecto. Politics is not the word of perfect people. Wala pong perfectong leader. Wala pong perfectong politiko. Neither kahit sino po sa atin. Kahit po ang inyong lingkod, hindi po tayo nag-claim ng perfection. Magkakamali din po. At minsan nagkamali po tayo sa parte ng ating buhay. But then again, iba po yung nag-akusa tayo na walang basihan. Pati yung personal, private affairs ng ating mga politiko ay ating tinatalakay. At wala po tayong pinanghahawakan na solidong ebidensya. Maaaring may ibang tao dyan na nag-akusa. Tapos sasakit tayo sa issue na wala naman tayong personal na kaalaman. Wala tayong sufisyenteng ebidensya. Wala tayong pinanghahawakan. Impeccable source of information, ika nga.
para maging balido ang ating akusasyon, ang ating aligasyon, dapat na meron tayong pinanghahawakan impeccable source of information. Mahirap po, no? So sana po sa ilalim ng demokrasya, baga meron tayong karapatan, meron din po tayong responsibilidad bilang mamamahayag o bilang vlogger o bilang media practitioner sa social media. Ingat-ingat po tayo. Ito po ay paalala lang ng inyong lingkod. Lahat po tayo ay nagkakamali minsan sa pati ng buhay natin. Para tayo ay mag-akusa ng ano-ano sa isang tao, sa isang pamilya, yung sarili natin pagkukulang, di natin alam. Kung balikan po tayo at tirahin po tayo doon sinatawag nating ambit of public service, doon lang po tapat. Doon lang po tayo pwedeng tumalakay. Bagamat politiko po yun, meron po tayong boundary. Hindi po lahat na pwedeng talakayin, no? Lalo na kung wala po tayong kasiguraduhan, wala tayong hawak na ebidensya o pinanghahawakan impeccable source, huwag naman po sana. Kung sinabi lang, nag-akusa lang ng isang tao, tapos sasakyan natin na wala tayong kaalaman, wala po tayong personal knowledge o involvement, o wala tayong tinatawag na matibay na pinanghahawakan, huwag naman po sana. With due respect kay Kapitan Maynard Buena, bro, magkakilala po tayo, magkapatid sa isang kapatiran, huwag naman po nating idahan sa sobrang loyalty sa isang politiko na ating kinaaniban o maging masyadong loyal po tayo sa ating boss. Huwag naman po sana. Isipin po natin yung damage, no? Yung maaaring maging damage sa pamilya, sa reputasyon, sa pangalan ng isang pamilya na nagsisikap na mabuhay na marangal. Pagkatapos, papasok tayo ng alanganin, titira tayo na babatikos ng walang umpay na pagbatikos at walang solid na ebidensya at pinanghahawakan na impeccable source of information. With that, sana po ay naging malinaw po ang ating pagtalakay sa usapin na responsible media practice. No? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybag at tangkilik sa inyong lingkod. Usapang politika, negosyo at iba pa. God bless po.